Hi everyone, this is Ronald from Tikaw Habat. Welcome po sa aking channel. Ayan, ang topic po natin para sa video na to ay paano nga ba kung nawala ang ating cellphone o kaya ay SIM card na registered sa ating GCash account. Ano po yung pwede natin gawin? Yung first step natin na pwedeng gawin ay manghiram ng cellphone sa kamag-anak natin o kaibigan para po ma-access tayo sa GCash app. Kung wala pa tong GCash app, install mo lang po. And then, dito, sundan nyo po ako. Punta po tayo sa Help Center. Okay, nandito na tayo sa Help Center. Ang gagawin natin dito ay mag-file ng lost SIM sa GCash para po temporary suspended GCash ang ating account. At kung sino man ang makakapulot ating cellphone o kaya SIM card na nawala ay hindi nito maaaring ma-access ang ating GCash account kasi temporary suspended po ito. Okay? Search lang po natin sa search bar ang lost SIM or phone. Ayan, depende po sa inyo. Dito sa search result, sa pinakauna, I lost the SIM or phone where my GCash account is registered. Itap po natin yan. After po nyan, may short clip po dito para po sa guide kung paano natin ito maayos. Okay? So, step natin ay i-click itong hyperlink na click here to report the loss. Tap po natin yan. And nandito, mare-redirect po tayo. Para po sa your email address, ilagay mo po dito ang email address na access mo pa after sa iyong lost SIM or phone. Huwag mo pong ilagay dito yung email address na hindi mo na na-access. Kasi dito po isi-send ng GCash yung tinatawag natin na ticket number. Para po mawala ang temporary suspension ng ating GCash account. Okay? Next is, lagay mo dito ang GCash registered full name. Okay? Kung may middle name ka doon sa GCash account mo, ilagay mo po dito. Dapat kompleto po. Next natin ay ang mobile number. Lagay mo po dito, kagaya ng format na to. Next natin ay, eto, piliin mo po ang Filipino citizen, 18 plus years old with PH SIM. Okay? And then, lost mobile number. Lagay mo po dito. After nyan, lagay mo ang iyong first name, middle name, and last name. After nyan, lagay mo po ang iyong date of birth. Kopyahin mo lang po ang format na nasa baba. So, unahin natin yung year. Then, month. Then, day. Ganyan po. So, next natin ay, what was the email registered to your old account? Okay? Ibig sabihin po dito, kung ano yung ginamit mo pang verify sa iyong GCash account na Gmail account, eto po ilalagay mo dito. So, make sure lang po na tugma ito dun sa ginamit mo sa pag-verify na iyong GCash account. Okay? Kasi kapag hindi mababalidate yung ating request. So, dito, please share what happened or add other information about your concern. Pwede mo pong i-details dito kung ano ang nangyari sa iyong nawalang cellphone o kaya ay SIM card. Bahala na po kayo dito mag-explain. And then dito, upload a photo or attachment that can help us assist with your concern. Ang pwede mo pong ilagay na image dito ay ang iyong valid ID o kaya ay government issued ID. Okay, add files mo lang. After mo makalagay, isubmit mo lang. Okay, after mo masubmit yan, okay, papakita ko lang sa inyo. After mo masubmit, may marireceive ka po na email. So, ito yung sinasabi ko na dapat ma-open mo ang iyong email na ilalagay doon kanina sa form. Kasi doon po, masisend etong ticket number. So, ano nga bang ginagawa ng ticket number? Ito po ay requirements para po mag-follow up tayo sa GCash kung ano na ang status ng ating request. Okay? Ika-copy po lang yan once na naka-receive ka na. And then, balik tayo dito sa I lost SIM or phone. Scroll mo lang pababa and then makikita mo itong chat with GG. Okay? Dito po natin pwedeng ma-check ang status ng request natin. Okay? Pakita ko lang sa inyo. So, check my ticket. Ayan. Search mo lang yan. Check my ticket. Lalabas na po itong suggestions na check the status of my ticket. Ayan.
Okay. After nyan, mapapansin nyo, ito yung ticket na nandito. I lost my SIM card or phone. So, tingnan natin dito. 237 yung dulo. Mapapansin natin dito is 237. Ibig sabihin, ito yung ticket natin. Okay, tap lang natin yan. And then, yung magiging reply dito is, ito. It looks like, ipapakita dito or isasabihin sa atin kung ano na yung status ng ating ticket na ni-request. After nyan, balik po tayo doon. Pwede nyo pong i-end chat yan. Gagawin natin ay bumalik dito sa I lost the SIM or phone where my GCash account is registered. Okay, di ba? Ang gagawin natin dito is after ng request natin for temporary suspension ng ating GCash account, ang next step po natin na gagawin ay may dalawa po tayong option. Yung una po ay kumuha ng same number doon sa nawala natin. Paano po gawin yon? Punta po tayo sa SIM provider natin. O kaya basahin nyo po ang instruction dito. Okay, for Smart and TNT users, pumunta po tayo sa SIM provider natin sa mga store nila. And then magdala lang po tayo ng isang valid ID as proof of identification. Mas maigi na dalhin nyo ay ang mga government issued valid ID. Ganun po. And then, request po kayo ng SIM card na may same number doon sa nawala mo. After nun, na nabigyan na kayo ng ganong SIM card, ang gawin mo ay i-activate ang SIM card na yon. Okay? Pagka-activate mo nun ay pwede na po kayong mag-request ng unblocking sa iyong temporary suspension na GCash account. Okay? Pangalawa naman, ang option natin na pwedeng gawin ay bumili ng bagong SIM card. Okay? Ngayon, suspended ang ating GCash account or temporary suspended. Ginawa mo, pumili ka ng new GCash number or new SIM number and then nag-register ka sa GCash. Make sure lang po na pag magre-register ka ay same credential yung gamitin mo. Kasi once na may magkaiba po na credential sa iyong old account na nawalan ng SIM card or cellphone and then sa new account na ginawa mo, is hindi po tatanggipin ni GCash or hindi po mare-refund ang iyong fund doon sa account mo. Ganon po yun. Okay? Eto. Basahin nyo na lang po to. Okay, make sure lang po na kapag nakabili ka ng SIM card, na activate mo na, syempre kailangan mo mag-create ng new GCash account na same credentials sa iyong old account. And then, make sure po na i-verify dito. After nun, pwede ka na mag-request ng fund transfer from old account to new account. Ganun po yun. Ito lang po yung mga inclusions na matatransfer sa iyong new account. Basahin nyo na lang po dito. Again, kung may question po kayo related sa ating topic, comment lang po kayo sa baba o kaya ay PM nyo diretso sa ating Facebook page, online platform offer. Lalagay ko po yung link sa description para mas mabilis nyo pong makita. Again, this is Tikaw Hub. Bye bye. Thank you.